Nais kong ipabatid dito na ang inyong mga panalangin ay tinugon na. Sa mga pagtitipon na idinaos natin nung nagsisimula pa lang ako sa pagministeryo, maraming taon na ang nagdaan. Hindi pa ako kahit kailan, hindi natin mapaupo ang mga tao. At nag-aarkila tayo ng malalawak na dako sa labas at lahat na. Marami pang espasyo doon hanggang alas 3 para punuin ang lugar. Kailangan lang nilang isarado ang mga pasukan. Hindi na pinapapasok ang mga tao. Pagkatapos mga alas 7 pa ang dating namin doon. Kita nyo? Libo-libo mismo ang dumadagsa mula sa lahat ng lugar, sadyang at kinuha ko ang huling 5 gabi ng huling pagtitipon at sadyang naglatag sa palibot ng salita. Unti-unting napagtatanto ang kapangyarihan na taglay ng salita. Kita nyo, dahil ang salita ay Diyos. Kita nyo, nang pasimula ay ang salita. Ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. At nagkatawang tao ang salita at tumahan sa gitna natin. Ngayon, sinabi naman ng mga Hebreo 4 na ang salita ng Diyos ay mas matalas kaysa isang tabak na may 2 talim. Kita nyo, ang salita ng Diyos ay mas matalas na bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng buto at tumataga at isang kumikilala ng mga haka ng isip ng puso. Kita nyo, yan mismo, ang salita ng Diyos. Pagkatapos, kung may kaloob na kung saan may papahinga natin ang sarili natin at ang salita mismo na si Kristo, na siya ang salita, ay pumarito sa atin at tatalastasin ang mga haka ng isip gaya ng nasaksihan nyo na. Kita nyo? Kahanga-hanga po. Pagkatapos, ang makita ang bagay na ginawa niya at ang paraan ng pagpapala niya sa atin. At pagkatapos kaya't pakiramdam ko sa paglalatag nito sa palibot ng salita ng 4 na gabi, napaupuin mismo ang mga tao ng tahimik at pagkatapos magpahinga lang sila at tatawagin ng Espiritu Santo ang mga tao at gagawa ng mga bagay sa mga tagapakinig. At pagkatapos sa huling gabi, huling linggo ng hapon, nakita ko ang isa sa pinakadakilang pila para sa pananalangin na nakita ko sa Amerika. Kita nyo, pinapunta ko si Billy doon na may 100 card, at si Jean na may 100, at si Leon na may 100 din, at si Roy na may 100. Ipinamigay ang lahat ng mga card, mga nasa 500. At pagkatapos, nung makita nila ang salita na umangkla at ang bagay na ginagawa nito, pagkatapos na natili lang sa salita habang papalapit sila roon sa entablado. At nakita ko ang mga kalalakihan at mga kababaihan na itinatapon na nila ang kanilang mga saklay at kung ano pa, at gumaling bago pa sila makarating doon sa entablado para makita. Kita nyo, ang salita ng Diyos ay talagang nagpamalas doon sa buong dako mismo. At inilagak ang sarili nito sa 5 pagmemensahe o 4 na pagmemensahe sa kanilang mga puso hanggang sa sinampalatayanan nila ito ng buong puso nila. Ang bagay lang na kailangan nilang gawin ay magkaroon ng kung anong munting pakikiugnay, kita nyo? Bagay na ganoon. At yun ay naging realidad mismo. At pagkatuntong nila sa entablado na yun, sila'y pinagagaling mismo sa ibabaw ng entab bago mismo sila makadaan sa entablado. Naniniwala ako, ang kapatid dito, kilala niyong lahat si kapatid na Ed. Si kapatid na Ed Hooper, hindi po ba? Kayo ng mga taga-Arkansas, mga taga-roon. Kanyang nakatagpo, siya'y kasakasama ko nung unang mga bahagi ng una kong pagmiministeryo. Ang sabi niya, parang tulad nga ito nung araw, sabi niya. Nung panahon na mga ito'y tulad nito noon, maraming taon na ang nakalipas. At may mga taon na may mga tumor na parang ganoon. Bumaling doon, gumaling. Mga bulag, bingi, pipi. Lahat na ng uri ng mga bagay na ginawa ng ating Panginoon, ni hindi kailangang hipuin ng mga tao. Ang salita na ipinahahayag ay siyang nagpapangyari noon mismo. Pagkatapos, binigyan ako ng Diyos ng isang mensahe na nais kong ipangusap sa iglesia sa susunod. Kapag nakabalik na ako, kapag nagkaroon ng pagkakataon, ako'y masyado pang abala. Ngayon, luluwas po uli ako. Bukas, hinihintay lang ang binibini na ito na dumating. At maging noong kababalik ko lang ng maleta ko sa bahay, meron nang naghihintay roon. At hindi pa ako nakakaupo halos, kita nyo? Hindi ko pa nakakausap ang pamilya ko mula nung pagdating ko, kita nyo? At talagang nakakapagod. At heto, tumihingi ako sa inyong lahat ng panalangin para sa akin din, na tulungan ako ng Panginoon na makapagpatuloy. Ngayon, nakikita ko ang kapatid natin dito na sadyang may sakit, nakaratay sa banig dito, at tayo may parating maya-maya para sunduin kami, para pumunta sa Louisville. Nais kong alalahanin niyo ang pananalangin din para sa isang kalugod-lugod na kabataang binibini na siya'y mga 18 taong gulang. Siya'y kambal at isang Kristiyanong babae na nag-ieskwela. At ang ibang mga dalagay pinag-uusapan siya, alam nyo, ang 2 dalagitang yon.
at pinagkukwentuhan kung paano sila yung bahagi ng buhay na hindi nila natatamasa at kung paanong dapat ay mamuhay sila na tulad ng iba pang mga dalaga. At yung isang dalagita ay kaya niyang ipagsawalang pansin yun. Yung isa naman pong ito'y may kung anong palagay at talagang sumama ang loob niya dahil doon. At tuloy, lumala siya ng lumala at talagang lumalala at nag-aalala ng husto tungkol doon. At sa huli, nagkaroon siya ng depression sa isip at sila, nasa isang ward siya para sa mga may sakit sa pag-iisip. Ang tatay at nanay niya ay papunta na roon mula Crandall, Indiana, sa institusyon na ito kung saan nila siya sinisikap na dalhin. Papunta sila ng Madison bukas. Ngayon, ang dalagita, walang physical na pinsala sa dalagita. Siya, wala nga sa physical. Ganap siyang malusog. Pero napakahirap ipaliwanag at hindi ito kayang may paliwanag kung ano nga ito, haya't ang kanyang espiritu ay nawala sa lugar. Kita nyo? Kaya kailangan mong tuntunin ang kanyang espiritu at ibabalik ito sa lugar. Kita nyo? May gaya ng naipangusap na natin ang bagay na ito rito, mga ilang sanlinggo na ang nakararaan, kung papaano gumagana ang katawan ng tao, kung papaanong may 5 pandaman na dadaanan mo papasok ng katawan, at pagkatapos may 5 lagusan na pantawag natin dito. 5 lagusan, katulad ng konsyensya, imahinasyon at iba pa, para makapasok sa kaluluwa. At pagkatapos, kapag pinasok niyo ang espiritu, may 1 lagusan lang doon, at yun ay sa pamamagitan ng sariling kalooban na naroon na sa kanya noong nilikha ang tao. Alinman sa tatanggapin mo ito o ipagsasawalang bahala mo ito. Alinman sa tatanggapin mo si Kristo bilang tagapagligtas o ipagsasawalang bahala mo siya. At nasa tabi ka pa rin ng punong kahoy na yon. Yung isa na yon ay sa buhay at yung isa ay sa kamatayan. Bawat tao ay naroon sa harapan ng punong kahoy na yan. O kung hindi, magiging di makatarungan ang Diyos na ilalagay ang isa roon. At pagkatapos, hindi bibigyan ng iba ng pantay na pagkakataon para pumili ng tama o mali. At bawat isa sa atin ay may ganong pagkakataon. Gayon din diyan sa Espiritu, tayo'y maaring pagalingin o maaari rin tayong di gumaling. Ngayon, hindi yan dahil na hindi tayo pinagaling batay sa Diyos. Tayo nga'y pinagaling na. Dahil ang tipan ay walang kundi kondisyon at kanyang binili na ang ating kagalingan. Kaya naman, ang ating kagalingan ay ukol sa atin. Ito'y sa atin na. Ngayon, ito'y alinman sa pipiliin natin ang lagusan na ito para sa sampalatayanan nito o itong lagusan na ito na sadyang di sa sampalatayanan nito. Ngayon, may 100 lamang na tayo makakalakad papunta sa presensya ng Diyos. Ngayon, ang bata na ito, kalugod-lugod. Ang kanyang nanay ay isang kaibigang babae. Ako, ang aking, dati kaibigan kong babae. Siya isang kalugod-lugod na munting binibini. Lumaki sa isang tunay na striktong Nazaren na tahanan. Munting kalugod-lugod na ginang. At may kalugod-lugod siyang asawang lalaki. Kilala ko ang lalaki rin. Kilalang kilala. Ang lalaki na napangasawa niya. At ang ginang nga ay sadyang pinalaki nila ang mga bata para paglingkuran ng Panginoon. At ipinasok sila sa eskwelahan. At sila'y talagang nakatatag kay Kristo na di gagawin ang mga bagay na mali. Pero heto't nangyari ito. Balisang-balisa siya noon. Gaya nung tumingin ako pansumandali at tumingin ako uli sa munting batang lalaki na may ganon ding kalagayan mismo. At doon pumunta kami roon isang gabi, kinakapatid na Wright at si Orville ay sadyang balisang-balisa. At kanyang, alam nyo, nangyari na gusto niya akong paalisin ng bahay. Kaya't si Orville nga at ako ay mainam na magkaibigan, na ako ay para ng isang tatay sa kanya. Ako ang nagkasal ng kanyang tatay at nanay noon. Kaya't lumundag siya at sumigaw, "Lumayas ka rito! Lumayas ka rito! Lumayas ka rito!" Kita nyo? Ngayon, ang kailangan namin gawin doon ay dumako sa espiritu at tuntunin ang espiritu ng kabataang lalaki. Kita nyo? Grabing tindi na pighati ang dumapo sa kanyang munting puso. Batang-bata siya at napakarami na niyang nasaksihan. At sadyang ipinanumbalik siya sa dako na dapat niyang paglagyan. Kita nyo? Pagkalipas ng ilang araw, siya'y maayos na ang kalagayan. Ngayon, ganyan din ang bagay na kailangan niyong gawin dito. Nasaksihan ko ito at alam ko na totoo ito. Pero ngayon, sadyang ako'y humihiling sa inyong lahat na manalangin ngayon na natulungan ako ng Diyos na tuntunin ang munting dalagita na ito. Doon sa dako na di niya alam kung nasaan siya. At pagkatapos ay dalhin siya pabalik sa dako niya. Ang lagusan na yan ay tumutugay-gay sa pananampalataya. Kita nyo, hindi siya makapagkamit ng pananampalataya sa ganang sarili niya. Hindi niya kasi alam kung nasaan siya o kung ano. Kita nyo, ito yung mga ngailangan ng pananampalataya natin dito.
At ngayon, diyan, yung kapangyarihan na yan ng pagkabuhay na maguli ni Kristo, na siya'y nagkaloob sa atin ng oportunidad. Diyan, kayo sa isang paraan, tinatagos ng salita ng Diyos ang makasalanan, at kinakailangan nitong dumako lampas sa pangangaral ng salita na ipinapahayag. Yan ang dahilan kung bakit nais kong mangusap ng konti sa umagang ito bago manalangin para sa mga may sakit. Naalala nyo yung pangitain, hindi pa katagalan, na ibinigay sa akin ng Panginoon tungkol sa pagtanaw doon sa kabilang ibayo. Naalala nyo yung umaga na yon, nung nagpapatuto ako tungkol sa nakita ko ang kabilang ibayo? Bueno, totoo yun. At yung voice ng full gospel businessman ay naglathala ng artikulo na yon at inilagay yung litrato sa likod ng pahina rito at may kaunting parang isiningit doon sa ibaba rito, isang munting bahagi sa ibaba na sinasabi ang tungkol sa pagmiministeryo. Haya't ito'y internasyonal na pahayagan na inilimbag sa maraming iba't ibang lengguwahe at inilaan nila ang harapang pahina at yung unang pahina para sa pangitain na yon. Kita nyo? At meron ako rito at umaasa ako na kukuha kayo ng isa at para mabasa nyo. At tumayo lang po. Hindi ko lang alam kung ilan ang pupunta na mga kapatid ngayong umaga. At kayo pagkatapos, kung mangyari man na hindi kayo mabigyan, bueno, pumunta lang kayo sa opisina. Meron sila noon doon sa opisina. At nabigyan tayo ng isang bulto noon. Tungkol sa magpatuloy ka lang, kita nyo? At yun lang ang nasa puso ko. Ang tanging naririnig ko ay magpatuloy ka lang. Doon sa kabilang ibayo ng ilog ay may mas maiging lupain. At magpatuloy lamang tayo hanggang sa makarating tayo sa lupain na yon. Ngayon, sa palagay ko, may paghahandog sila rito ng munting anak ni na kapatid na lalaking streaker at kapatid na babaeng streaker. Kaya sila'y, ilan na ba sila ngayon kapatid na babaeng streaker? 6 na mumunting bata, kalugod-lugod na munting pamilya. At heto po't sila ay mga misyonero namin doon sa Africa, nito lang na nakabalik. At ang lahat ng mga anak nila ay maliliit pa. At nakikita ko ang isang ito rin habang dinadala nila siya rito ngayong umaga para sa isang gawaing paghahandog. Nasaan si Teddy? Teddy, maaari ka bang dumako rito sa piano pansamandali, anak? At siga't awitin natin yung awit natin. Isang munting awit, alam nyo, yung munting awit na yon, siguro umawit tayo. Bring them in, tama ba? Dalhin sila mula sa kaparangan ng kasalanan. At yan ang dahilan kung bakit natin pinatutugtog ito. Dahil para tayo, nang buong makakaya natin, ng mga magulang na madala sila para maihandog. Inihahandog natin sila sa Panginoon at dinadala sila sa loob. Habang sila'y mga sanggol pa lang, nang sa gayon, ay di sila magpalaboy sa dako ng kaparangan ng kasalanan. Bring them in. Atin ngang, kabisado mo ba yon, Teddy? Sige't awitin natin ang isang talata nito ngayon. Kung may isa pa, sige po, dalhin nyo lang dito. Kapatid na lalaking streaker at kapatid na babaeng streaker, napagtatanto ko na nalalaman nyo ang ibig sabihin ng awitin na yan, na dalhin sila. Ang nagniningas na pagnanais ay nariyan sa puso nyo, na sikaping dalhin ang naliligaw kay Jesus. Ang inyong munting anak na sanggol, kung ito man ay mamatay bago ito maihandog, o kung ano, ito'y ligtas na't anuman, dahil ang dugo ni Jesus Kristo ay ginawa na yan doon sa Kalbaryo. Pero bilang paggunita sa kanyang dakilang lakbayin sa lupa, nung kanyang ipatong ang kanyang mga kamay sa maliliit na bata at nagsabi, hayaan niyo silang makalapit sa akin. Yan ang dahilan kung bakit dinadala niyo ang sanggol sa umagang ito. At inilalagay ang tiwala sa amin na kami makakapanalangin ng isang pananalangin ng pananampalataya para sa munting isa na ito sa paghahandog ng buhay nito sa Diyos. Ano pong pangalan niya? Marilyn Mads Stricker. Ilang taon na siya? 13 buwan. Ipinanganak sa Africa. Tama ba? Bueno, mangyari nawa na kung may bukas pa,
Nawa ang munting bata na ito'y maging isang misyonero sa dako roon, sa dako ng pagmimisyon kung saan siya'y pinanganak, at isang kalugod-lugod na munting bata. Mari po ba kayong pumunta rito, kapatid na Neville? At si Marilyn, oh naku, gustong-gusto ko talaga itong maliliit na mga sanggol na ito. Hindi ba't ang ganda ng munting batang ito? Kumusta ka? Kumusta ka? Iyuko po natin ang ating mga ulo. Nais ko na ipatong nyo ang inyong mga kamay sa kanya. Aming makalangit na Ama, dinadala po namin sa iyo ang munting Marilyn Mads Stricker, ang kalugod-lugod na munting bata na isinilang sa dako ng pagmimisyon, kung saan ang pakikibaka ay mahirap. Dalangin ko na iyong pagpalay ng batang ito. Sa Biblia, dinala nila sa iyo ang mumunting mga bata. Ipinatong mo ang iyong mga kamay at pinagpala sila. Nagsabi, hayaan nyo ang munting mga bata na lumapit sa akin at huwag nyo silang pagbawalan. Dahil sa kanila ang kaharian ng langit. Inilalagay siya ng nanay at tatay sa mga bisig namin ngayon. Kami sa pamamagitan ng pananampalataya ay inaakyat ang hagdan sa ibayo. Inilalagay ang bata sa iyong mga bisig sa pamamagitan ng pananampalataya. Iyo pong pagpalay ng kanyang buhay. Bigyan siya ng isang mahabang buhay, Panginoon. Nawa siya'y maging isang anak ng Diyos. Nawa'y mapaglingkuran kanya ng buong buhay niya, ng bawat hibla ng kanyang pagkatao bilang isang lingkod ni Kristo. Iyo pong ipagkaloob ito, Ama. Iyo pong pagpalay ng tatay at nanay, ang kanyang mumunting mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae. Nawa sila'y lumaki rin at maging malwalhating pamilya para sa gawain ng Diyos. Ama, itinatagubin namin sa iyo si munting Marilyn Mads sa pangalan ni Yesus Kristo para sa isang buhay ng paglilingkod. Iyo pong pagpalain siya at ang kanyang tatay at ang kanyang nanay at ang kanyang mga mahal sa buhay. At nawa mabuhay sila ng mahaba't masayang buhay sa iyong gawain. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na Stricker. Pagpalain ka ng Diyos. Mga pagpapala para sa kalugod-lugod na munting binibini. Salamat, Teddy, iho. Gustong-gusto ko ang maliliit na bata. Hindi ba't kayo rin? Ilan ang di pa nakarinig doon sa pangitain na ibinigay sa akin ng Panginoon? Patingin po ng inyong mga kamay na mga hindi pa. Kapatid na Neville, baka nandyan ang munting libro mo. Marahil, siguro ibasahin mo ito para sa kanila riyan sa susunod na ilang sandali o dalawa. Sa palagay ko, sa banda rito kung magagawa mo. Noong isang umaga, nakahiga ako sa higaan ko. Kagigising ko lang noon mula sa pagkakatulog. At inilagay ko ang mga kamay ko sa likod ng ulo ko at ipinahinga ang ulo ko sa unan. Pagkatapos, nagsimula akong mag-isip kung ano kaya ang itsura doon sa kabilang ibayo. Naisip ko na nagugol ko na pala ang kalahati ng aking buhay kung mabubuhay ako ng kasing haba gaya ng angkan ko. At nais ko pang gumawa ng mas marami para sa Panginoon bago ko lisanin ang buhay na ito. Nakarinig ako ng isang tinig na nagsasabi, nagpapasimula ka pa lang, magpatuloy ka sa pakikibaka. Magpatuloy ka lang. Habang nakahiga ako roon na pinagbubulayan ang mga salita na yun, naisip ko na baka guni-guni ko lang na narinig ko ang isang tinig. Muli nagsalita ang tinig, magpatuloy sa pakikibaka. Magpatuloy lang. Magpatuloy ka lang. Di pa rin naniniwala. Naisip ko na baka ako lang ang nagsasabi ng mga salitang yon sa sarili ko. Inilagay ko ang mga labi ko sa pagitan ng mga ngipin ko at inilagay ang aking kamay sa ibabaw ng aking bibig at nakinig. Nagsalita muli ang tinig. Magpatuloy ka lang. Kung nalalaman mo lang kung ano ang nasa dulo ng daan, para bang nakarinig ako ng musika at mga salita ng isang luma't pamilyar na awitin. Ako'y nalulumbay at tuwing uwi na, at ang makita si Jesus ang aking lunggati. Nais kong maulinigan ang matimyas na kalansingan ng mga kampanilya sa dakong pinagdadaungan. Paliliwanagin nito ang aking tahakin at lahat ng pangambay sa diyang paglalahuin. Panginoon, iyong itulot na matunghayan ko ang kabilang ibayo ng tabing ng panahon. Pagkatapos nagtanong ang tinig, nais mo bang makatunghay sa kabilang ibayo ng tabing? Sumagot ako, makalilingap nga ito sa akin. Kung anong nangyari, hindi ko masabi. Kung ako ba'y nasa katawan o nasa labas, o kung ito ba'y isang pagbabagong anyo, hindi ko alam. Pero ito nga'y di gaya ng ibang pangitay na nagkaroon ako. Nakikita ko ang dako kung saan ako dinala at nakikita ko ang sarili ko na nakahiga roon sa higaan ko. Sabi ko, kakaibang bagay ito. Naroon ang malaking bilang ng mga tao at sila'y tumatakbo para batiin ako na sumisigaw, "Oh, ang aming kalugod-lugod na kapatid!" Unang dumating ang mga kabataang babae
na parang nasa kabataang 20 anyos. At habang yumayakap sila sa akin nang sabi nila, aming kalugod-lugod na kapatid, ang mga kabataang lalaki sa ningning ng pagiging kabataang lalaki nila, na ang mga matay kumikinang gaya ng mga bituin sa isang madilim na gabi, na ang mga ngipin ay kasing puti ng perlas. Niyakap nila ako na sinasabi, aming kalugod-lugod na kapatid. Pagkatapos napansin ko na ako rin ay naging kabataan uli. Tinanaw ko ang sarili ko roon at bumaling at tumanaw muli sa aking matandang katawan na nakahiga sa higaan ng aking mga kamay at nasa likod ng ulo ko. Sabi ko, hindi ko maintindihan. Habang sinisikap ko na unawain ng dako kung nasaan ako, unti-unti kong napagtanto na walang kahapon at walang bukas sa dakong yun. Wala ni isa ang parabang napapagod, habang ang isang malaking bilang ng pinakamagagandang kabataang babae na nakita ko kailanman ay yumayakap sa akin, nadiskubre ko na tanging dakilang pag-ibig lang ang naroon na lumukob sa akin at walang pisikal na atraksyon gaya sa kaugaliang pantao. Napansin ko na ang mga kabataang babaeng ito lahat sila'y ang haba ng kanilang buhok na hanggang sa kanilang bewang at ang kanilang mga palday hanggang sa kanilang mga paa. Pagkatapos nito, si Hope, ang aking unang asawa, niyakap niya ako at nagsabi, aking kalugod-lugod na kapatid. Pagkatapos, isang kabataang babae ang yumakap din sa akin at bumaling si Hope at niyakap ang kabataang babae. Sabi ko, hindi ko nauunawaan ito. Ito'y ibang-iba kaysa sa pantao nating pag-ibig. Ayaw ko nang bumalik sa matandang katawan na yon sa higaan. Pagkatapos, isang tinig ang nagsalita sa akin. Ito yung ipinangaral mo kung ano ang Espiritu Santo. Ito yung sakdal na pag-ibig. Walang makapapasok dito nang wala ito. Pagkatapos, inangat ako at naupo sa mataas na dako. Sa buong palibot ko ay malaking bilang ng mga kalalakihan at mga kababaihan na nasa kasibulan ng kabataan. Sumisigaw sila ng may galak, o aming kalugod-lugod na kapatid, kami nagagalak na makita kayo rito. Sa isip-isip ko, hindi ako nananaginip dahil nakikita ko ang mga tao at nakikita ko ang katawan ko na nakahiga roon sa higaan. Nangusap ang tinig sa akin, alam mo na nasusulat sa Biblia na ang mga propeta'y natitipon kasama ang kanilang mga tao. Sabi ko, opo, naalala ko yon sa mga kasulatan, pero hindi ganitong karami ang mga Branham. Sumagot ang tinig, hindi ito mga Branham, ito yung mga naakay mo. Sila na mga naakay mo sa Panginoon. Ang ilan sa mga kababaihan na ito na iniisip mo na kabataan at magaganda ay higit 90 anyos na nung maakay mo sila sa Panginoon. Hindi nakapagtataka na sumisigaw sila, aking kalugod-lugod na kapatid. Pagkatapos, ang malaking bilang ay sumigaw ng sabay-sabay, kung hindi ka humayo dala ang ebanghelyo, wala sana kami rito. Tinanong ko, nasaan si Jesus? Nais kong makita siya. Sumagot ang mga tao, siya'y nasa mas mataas pa. Balang araw, siya'y darating sa iyo. Ipinadala ka bilang isang tagapanguna, at kapag dumating ang Diyos, kanyang hahatulan ka batay sa iyong turo. Tinanong ko, sina Pablo at Pedro ba'y kailangan ding tumindig sa paghatol na ito? Ang sagot ay, oo. Sabi ko, ipinangaral ko ang ipinangaral nila. Hindi ako lumihis mula rito patungo sa isang panig o sa kabila. Kung saan sila nagbautismo sa pangalan ni Jesus, ginawa ko rin. Kung saan nagturo sila ng bautismo sa Espiritu Santo, ako rin. Ano man ang itinuro nila, itinuro ko rin. Alam namin yun, ang sabi ng mga tao, at alam namin na kami babalik sa lupa kasama ka balang araw. Darating si Jesus at hahatulan ka batay sa salita na iyong ipinangaral sa amin. Pagkatapos, iprepresenta mo kami sa Kanya at magkakasama ang lahat na babalik sa lupa para mamuhay ng magpakailanman. Tinanong ko, kailangan ko bang bumalik sa lupa ngayon? Sumagot sila, oo. Pero magpatuloy ka lang. Habang unti-unti akong kumikilos mula sa maganda't puno ng galak na dako na yun, sa abot ng tanaw ng mga mata ko, ang mga tao'y lumalapit papunta sa akin para yakapin ako. Sumisigaw, aking kalugod-lugod na kapatid. Bigla na lang ay bumalik ako sa higaan uli. Sabi ko, oh Diyos, tulungan mo ako. Huwag ko nawa kahit kailan may kompromiso ang salita. Ibunsod ako na manatiling tuwid sa salita. Hindi ko alintana kung ano man ang gawin ng iba, Panginoon. Iyo pong ibunsod ako na makapagpatuloy patungo sa maganda't puno ng kagalakan na dakong yon. Ako nga'y higit na kumbensido kahit kailan sa buhay ko na kailangan mismo ng sakdal na pag-ibig para makapasok sa dako na yon. Walang inggit, walang kapaguran,
walang karamdaman, walang katandaan, walang kamatayan, sukdulang kagandahan at kagalakan lang. Ano man ang gawin nyo, isantabi nyo ang lahat hanggang sa makamit nyo ang sakdal na pag-ibig. Sikapin nyong marating ang kalagayan na yon kung saan iibigin nyo ang lahat, maging ang bawat kaaway, kahit na maalog ang eroplano, kahit kumikislap ang kidlat o nakaumang man ang mga baril ng kaaway sa inyo, hindi mahalaga ang mga bagay na ito. Kamtin nyo ang sakdal na pag-ibig. Kung hindi pa kayo ligtas, tanggapin nyo si Jesus Kristo bilang inyong tagapagligtas ngayon. Kung hindi pa kayo nababautismuhan sa tubig, magpabautismo na kayo ngayon. Kung hindi nyo pa natatanggap ang bautismo ng Espiritu Santo, tanggapin nyo ito ngayon. Magpatuloy kayo sa pagtahak sa sakdal na pag-ibig na yon na magdadala sa inyo sa maganda at puno ng kagalakan na dako sa ibayo ng tabing ng panahon. Salamat kapatid para dyan. Yan, naisip ko marahil dapat mabasa ito ng ilan sa inyo. At kung wala pa kayo ng munting libro na ito, siyangat maaari kayong kumuha. Pagkatapos, sa ibabang bahagi ng pahina, naglagay siya ng kaunting pagsisingit tungkol sa pagmiministeryo roon. Hindi ko alam kung napansin niyo ba o hindi. Doon sa ibaba, matapos niyong basahin yan, doon po sa ibaba, may munting isiningit sa ibaba. Ngayon, halos bawat lingwahe yan sa ilalim ng langit, kita nyo? Para mabasa sa palibot ng mundo. Ngayon, bueno, sasabihin nyo, para sa ano at sasabihin mo yan, kapatid na Branham, bago ka manalangin para sa mga may sakit? Ito'y dahil dito, para malaman natin na ang ating mga pagpapagal ay di mauwi sa walang kabuluhan, kita nyo? Kinakailangan nating dumulog sa Diyos sa pamamagitan ng lagusan na yan ng pag-ibig at pananampalataya. Dinadala tayo ng pananampalataya sa lagusan na ito. Ang pag-ibig naman ang magpapapasok sa atin. Ipagpaumanhin nyo ako. Ngayon, sa palagay nyo ba ang Diyos, ngayon, ang pananampalataya nyo ay makararating sa isang dako ngayon, sa palagay nyo ba? Ano sa palagay nyo ngayon kung ang lahat ng pagpapagal na pinagsusumikapan ng tabernakulong ito at ng mga grupong ito ng mga tao para sa kaharian ng Diyos? Marami rito ang tinitipid ang kanilang mga anak para sa kaharian ng Diyos. Marami rito ang humahayo kahit walang maisuot para sa kaharian ng Diyos. Marami ang binagtas sa mga bagyo at naglakad na walang maisuot sa kanilang mga paa para makapunta sa tabernakulo rito. Ganon nga, para sa kaharian ng Diyos. Maiisip nyo ba na ang isang pintor ay magpipinta ng kahangahangang larawan, maganda hanggang sa ito'y maging maringal, at pagkatapos ay pupunitin lang? May kung anong mali sa pintor na yon. Maiisip nyo ba ang isang kompositor na magsusulat ng awit hanggang sa ito'y maging maringal, at pagkatapos ay pupunitin lang ang kanyang musika? May kung anong mali sa kompositor na yon. Kita nyo? Walang anumang mali sa Diyos. Hindi gagawa ang Diyos na isang bagay na gaya niyan, na punitin lang at itapon. Ito'y para sa kanyang kaharian. Ito'y para sa kanyang kalwalhatian. Bawat isa sa atin ay may bahagi na gaganapin sa larawan na ito at sa awitin na ito. Tayo mga bahagi ng kaharian ng Diyos. At yun ay para maganap natin ang ating mga bahagi, basta't napagkikilala natin kung saan ang posisyon natin. Nakabahagi sa dakong ito, at pagkatapos ay mananatili roon sa dako na yon. At alam natin ang isang dako, ito'y sa pag-ibig, dahil yan ang bumubuo sa larawan. Ngayon, mahirap kapag makakakita ka ng mga pangitain na gaya nito at mga bagay-bagay para maunawaan kung anong naroon sa kabilang ibayo. Sana alam ko, isiningit ito ng lalaki sa ibaba rito para sabihin na ang mga sinaunang propeta, kung paanong sila'y nakakakita noon ng mga pangitain, at kung ano pa, at kung paano na sa panahon ngayon na higit pa sa bagay, hindi natin ito maunawaan. Pero ibinunsod tayo ng Panginoon na magpatuloy roon at makita kung ano ito. Ngayon mga kaibigan, hindi ako tulog noon, at ako, sa pagitan lamang niyo at ako at sa iglesyang ito, wala po ako sa isang pangitain. Alam ko kung ano ang isang pangitain. Ang ilan dito, noong nakarang linggo lang, nakailan din, halos 30 beses sa isang gabi na mangyari ito. Maiisip mo kung anong bigat yun sa'yo. Pinanenervyos ka noon. Siyempre, ano kaya kung magtutungo ka sa isang pagtitipon na ganoon? At grabe ang responsibilidad. Kung ang pagtitipon ay uusad ng tama o hindi, nakasalalay sa iyo. Grabe ang responsibilidad. Kinakailangan mong sumagot sa bawat ministro. Bawat tanong, umusad man ng tama o mali ang pagtitipon, nakasalalay sa iyo ang responsibilidad at sa iyo lang. Tingnan mo kung anong ibubunsod nun sa iyo. At naroon ang ilan sa mga kasamahan ko na nagbebenta lamang ng mga klat at kung ano pa, na ninenervyos. Kailangan nilang umuwi, kita nyo? Mahiga, ayaw nang pumunta sa simbahan kinagabihan. Naku,
Oh, kaawa-awa, gaya ng manugang kong babae, kalugod-lugod na munting Kristiyanong babae, si Lois, hayat sa pagpunta pa lang sa pagtitipon, sadyang nang walang 1 linggo o 7 linggo, tuloy-tuloy na gaya nun. Mahihiga sa higaan ng 1 araw o 2. Kita nyo, na kahit walang nakaatang na responsibilidad, kita nyo, si Billy, ang gagawin lang ay mamigay ng kaunting prayer card at sadyang nanlulupay-pay na. Pero kita nyo, ang buong bigat ay nakaatang sa akin. Kailangan kong dumipende sa inyo na ipanalangin ako. Kita nyo, maliban doon, sinasabi nila na ang 20 minuto ng pangangaral sa ilalim ng inspirasyon ay maihahalin tulad sa 8 oras ng batak na pagtatrabaho sa iyong katawan. Nangangaral ako ng 2 o 3 oras kada gabi. Kung minsan, 3 beses pa sa 1 araw, kita nyo? At pagkatapos, paano pa ang isang pangitain? Pinanghina ng isang pangitain lang ang Panginoon nating Jesus. Ganun nga, sinabi ng Biblia na hinipo ng isang babae ang kanyang damit at siya'y nanghina. Bueno, kung pinanghihina siya ng isang pangitain, siya na anak ng Diyos, paano pa kaya ako na isang makasalanan na iniligtas ng biyaya? Ano pa kaya ang dulot ng 30 sa isang gabi? Kita nyo, ito'y kung hihinto lang tayo para isipin, yun nga'y higit sa kaya ng sinumang tao. Hindi ito kaya ng katawan ng tao. Ako'y masasadlak sa isang institusyon ng mga baliw sa kung sang dako na hinahampas ko ang ulo ko sa pader. Kita nyo, ito'y isang kahinaan na hindi nyo, ito'y kahinaang panloob, kita nyo, na talagang mapapatay kayo nito. Ngayon, pero para sa ano't nagpapatuloy ka, marahil sasabihin ko ito, nakikita ko si kapatid na lalaki at kapatid na babaeng Cox dyan, si Rodney at ang may bahay niya at kapatid na babae rito, mula sa likod dyan, mga bagong akay, may isang lupain na naroon sa isang ibayo sa kung sang dako na kung iisipin nyo sa isip nyo at makikita ang tanawin na ito nga'y pinakamalwalhating bagay. Ito'y sulit sa bawat pagpapagal na pinagsisikapan natin. Kita nyo? Ngayon, bago ipanalangin ang mga may sakit, marahil sasabihin ko muna ito. Ano kaya kung ang isang munting sanggol bago ito may silang? Kunin natin yan na halimbawa, isang munting sanggol na nabubuhay sa sinapupunan ng nanay ng 9 na buwan. At ang munting sanggol na yon ay nakakapag-isip, sasabihin nun, alam nyo, sinasabi nila na malapit na akong ipanganak. Bueno, anong gagawin ko roon sa labas? Wala akong nalalaman na anuman, kundi itong dako lang na ito na kinabubuhayan ko rito. Dito ko kinukuha ang lakas ko sa loob, at paano ako mabubuhay doon sa labas? Sinasabi nila sa akin na may araw daw roon na sumisikat. Sinasabi nila sa akin na ang mga tao roon ay naglalakad-lakad at wala akong ibang nalalaman kundi ang dakong ito rito. Ito lang ang tanging nalalaman ko dito sa sinapupunan ng nanay ko. Dito ako daladala. Ito lang ang dako na nalalaman ko dito sa sinapupunan na ito. At sinasabi nila sa akin na sa labas ay may mga silid at mga silid. Bueno, ang munting sanggol na yon ay talagang matatakot na may panganak. Tama ba? Matatakot ngayon ng lubha dahil ito'y magtutungo sa isang dako na wala itong nalalaman na anuman, na mas maigi, 1,000,000 beses na mas maigi pala, kaysa sa kinabubuhayan nito. Hindi nito malalaman kung ano ba ang lahat ng tungkol dito. Kaya sasabihin nito, paano na? Anong gagawin ko? Lubha nga itong matatakot na may panganak, pero tayo na nakatira rito, bueno, tayo na naroon noon. Ayaw na nga nating bumalik pa roon. Ayaw na nating bumalik sa sinapupunan ni nanay muli. Kita nyo? Hindi. Ayaw na nating gawin yon. At ganon din ito kapag tayo mamamatay na, kaibigan. O Diyos, kita nyo? Kayo'y iniluluwal sa isang dako. Hindi pa kayo nakapunta roon noon. Hindi nyo ito maapuhap kung gaanong kadakila ito. Paano kaya sa dakong yun doon? Ako, at ang tanging bagay na magbubunsod sa akin na mapagtanto o inyong mapagtanto ay yung munting hipo ng buhay, gaya ng espiritu na dumako roon sa sanggol na nasa sinapupunan ng nanay nito. Kita nyo? Ganun lamang natin maunawaan kung ano ang dakilang lupain na yon doon sa ibayo. Kung kailan wala ng sakit, wala ng hapis, walang kamatayan, walang pagtanda, walang kung anuman. Oh, grabe. Ayan nga, pagdako nyo roon, ayaw nyo nang bumalik pa sa isang lugar na gaya nito. Gaya sa isang sanggol na ayaw nang bumalik sa sinapupunan ng nanay nito. Kita nyo? Higit nga na mas maganda sa kabilang ibayo, kita nyo? Sa dako roon. Hindi natin ito maunawaan. Tunay nga, hindi natin kaya. Abat kung paano mismo nalampas yun sa kayang liripin ng munting sanggol, ganon din na higit ito sa anumang pangunawa natin kung ano ang naroon sa dakong yun doon. Kita nyo, dahil tayo nasa sinapupunan ng mundo na nakahanda ng ipanganak anumang oras tungo sa isang bagong kaharian,
isang bagong mundo. At ganoon ang pakiramdam ko sa mga pangitain na ito at mga bagay na tulad nun o sa kung anuman yun na nangyari sa akin nung araw na tumawid ako sa labas mismo at nakita kung ano yun. At pagkatapos bumalik dito, maiisip niyo ba ang isang sanggol at may kaalaman kung ganong kalwalhati rito na maglakad-lakad, makita ang mga punong kahoy na sumisibol, ang mga ibon ay nag-aawitan, ang araw ay sumisinag, at isang buhay na kagaya nito, at pagkatapos ay makulong sa isang sinapupunan? Aba, ayaw niya na ngang bumalik pa. Bueno, pagkatapos, tayo, ang ating pag-iisip ay mamamanhid sa panig na iyon o sa pagsisikap na isipin kung ano ang naroon sa dako roon. Yamang sinasabi ng kasulatan, hindi nakita ng mga mata, hindi narinig ng tenga, o nakapasok man sa puso ng tao ang bagay na inilaan ng Diyos para sa kanila na nakalaan, sa kanila na umiibig sa Kanya. Kita nyo? Kaya nalalaman natin kung gaano kalwalhati ang kabilang ibayo. Balang araw, ang kamatayan, ang tinatawag nating kamatayan, ay magkakaloob sa atin ng bagong kapanganakan at dadako tayo sa kabilang mundo, sa kabilang ibayo. Kapatid na George, hindi ka na matanda't pilay sa dako roon. At kapatid na lalaki at kapatid na babaeng Spencer, at ang ilan pa sa atin na mas matanda at kung ano pa, at tayo kabataan sa dako roon magpakailanman. Itong balabal ng laman na yaking ilalaglag at papailan lang, at kakamti ng gantimpala na walang katapusan, at sisigaw habang sa alapap ay dumadaan. Paalam, matimyas na oras ng dasal. Tapos na ang lahat sa panahon na yon. Wala nang mahabang gabi ng pananalangin. Wala na. Papasok tayo sa kabataan na puno ng kagalakan na edad para dumako roon. Hindi lang 1 taon lang, o 50 taon, o 1,000,000 taon. Pero tayo nasa dako roon na sa 100 bilyong taon, ay hindi pa nga tayo nagsisimula. Ganon nga. Kaya bakit di tayo magalak sa umagang ito? Bakit di tayo magbunyi? Bakit di natin pakinabangan ang bawat dakilang bagay na binigay sa atin ng Diyos? Heto ang makalangit na kagalingan. Bakit pa nilatay si Jesus? Kung pupunitin lang ang larawan na sasabihin, walang ganong bagay rito. Nilatay niya ang kanyang katawan noon. Lumabas ang tadyang na sa pamamagitan ng kanyang mga latay, tayo gumaling. Huwag nating punitin ang larawan sa umagang ito. Yakapin natin ito. Tanggapin ito. Ngayon, kapatid, at bawat isa sa inyo ngayon na ipapanalangin, kung kayo po'y makatatayo sa palibot ng altar habang inilalahad ang mensahe, mga ilang sandali ang nakararaan sa pamamagitan ng interpretasyon at mga wika para ipatong natin ang ating mga kamay sa mga may sakit at masdan ang dakilang mga gawa ng Diyos. Ngayon, aming kapatid, hindi nyo na kailangang tumayo, kapatid, na nakaratay dyan sa banig. Kami ang lalapit sa iyo. Pero kung meron pang iba rito na ipapanalangin na nais tumayo sa palibot ng altar, habang ang kapatid at ako ay mananalangin at magpapatong ng mga kamay sa may sakit, pumarito na kayo ngayon at alalahanin nyo, yakapin nyo ang larawan na yan sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay tayo'y pinagaling. Hindi ko po ito naunawaan, Panginoon. Tunay, hindi. Nandyan ka pa sa sinapupunan ng mundo. Pero inihanda niya ang mga paghahanda na yon. At hindi niya, bakit pa siya nilatay? Para punitin lang ang larawan o punitin yung awitin tapos itatapon lang? Hindi po. Siya'y nilatay, nasugatan at nagdugo para tayo gumaling. At sa pamamagitan nun, tayo, sa kanyang mga latay, tayo pinagaling ang bawat isa sa atin. Ngayon, habang lumalapit kayo na nagtitipon sa palibot ng altar para may panalangin, ngayon, marami rito sa kagilagilalas na Amerikanong pag-iibanghelyo at sinasabi-sabi, gawin nyo ang ganito, gawin ang ganoon. May isang bagay na nais kong maging tapat sa inyo, kaibigan ko. Ang bagay, ang paraan ng pagpapagaling ng Diyos ay sa basihan ng paglilingkod sa Kanya. Kita nyo? Ito'y sa basihan kung maglilingkod ka sa Kanya. Kailangan nating tanggapin ang ating kagalingan sa basihan na tayo maglilingkod sa Kanya pagkatapos na tayo pagalingin. Ngayon, ang sabi ng Biblia, magpahayagan kayo ng mga kasalanan sa isa't isa. Magdalanginan kayo para sa isa't isa, na kayo'y gumaling. Kita nyo? Ito'y sa basihan na paglilingkuran nyo ang Diyos. Marami sa inyo rito marahil ang nasa naghihingalong kalagayan, at kayo'y siguradong mamamatay nga kung walang bagay na mangyayari. Kung ganoon, nais ko na kayo sa inyong puso. Ngayon, marahil papahiran namin kayo ng langis. Amin kayong ipapanalangin ng pastor at ako. Mananalangin ng panalangin na may kalakip na pananampalataya. Gagawin ang lahat ng magagawa namin, pero hindi yun magdudulot ng mabuti hanggang sa kayo mismo'y makapasok sa pakikisama kay Kristo. Kita nyo? Kinakailangan niyong makapasok sa pakikisama na yun na ako po, Panginoon. Nakikita ko ang isang kabataang binibini na naglalakad yan ngayon. Nagpunta siya rito di pa katagalan sa bahay na siya may kung anong parang isang tumor o Hodgkin's disease. At siya ay isang Methodist sa pananalig.
Sa palagay ko'y tama nga, hindi ba kapatid? At may malaking bukol siya sa tagiliran. At ngayon, hayan siya na nakatayo. Pinagaling na. Nakikita ko si kapatid na babaeng Weaver na nakatayo rito na dating isa sa may malalang kanser na kaso na nakita ko sa buong buhay ko. At ang unang bagay na tinanong ko sa kanya ay kung siya ba'y magpapabautismo sa pangalan ni Yesus Kristo at iahayag ang kanyang mga kasalanan. Nung dalhin ko siya sa tubig dito, kailangan ko nga siyang alalayan. Napakapayat niya. Ang mga braso niya talagang payat na payat at siya'y nabautismuhan sa pangalan ni Yesus Kristo. At yun ay halos 10 taon na ang nakakaraan. Hindi ba kapatid? 16 na taon na ang nakararaan. 16 na taon ng pinagbigyang buhay dahil siya'y handang pumasok sa pagtalima sa panahon ng pinakamagagaling na mga doktor sa palibot dito. Hayan nga't, ang sarili niyang doktor ay nagsabi sa akin noong sabihin sa kanya na sinasabing siya'y pinagaling na. Sabi, mamamatay na siya sa kanser, ilang linggo na lang. Huwag ka nang magaksaya ng panahon. Mamamatay na siya. Sa ilang mga linggo, mamamatay na siya. At tinaningan na siya ng doktor na 1 araw para mabuhay. At heto po siya ngayon. Pagkatapos ng 16 na taon na nakatayo sa may altar, ano pa ang masasabi ko ng paulit-ulit at paulit-ulit? Ngayon, hindi yan ginagawa ng Diyos sa isa niyang anak at pagkatapos ay hindi ito gagawin sa isa pang anak. Ginagawa niya ito para sa lahat na kanyang mga anak. Ang sino man na lumapit, ito'y kayo inaanyayahan sa kanya. Ngayon, ang panalangin na may pananampalataya ay magliligtas ng may sakit. Sinabi yan ng Biblia. Ngayon, kung ang nais kong gawin nyo ay ihayag ang inyong mga pagkakamali sa Diyos at sabihin, Panginoon, pagalingin mo po ako. Kung hindi pa kayo na pagbabagong loob, ibigay nyo na ang mga puso nyo kay Kristo. At kung hindi pa talaga kayo nabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Yesus Kristo, may dakong bautismuhan na nakahanda. Kita nyo? At itong munting binibini sa tawid ng kalsada rito, nung ang di naniniwala sa Diyos na ito roon, ay napagbagong loob nito. Nung siya'y nakaratay, pinauwi nila siya sa Silvercrest na may TB na naghihingalo na. At nung dumako ako roon, kaya't binigyan ako ng Panginoon ng pangitain. Sabi, siya'y gagaling. At kanyang kinatagpo ako roon nung sumunod na umaga, si Ginoong Andrews, at talagang binulyawan ako. Sabi, isa yang maling pagpapaasa sa babae. Sabi ko, Ginoong Andrews, hindi po ito maling pagpapaasa. Ang babae ay isang Kristiyano, at kapag kaya na niya, siya ay magpapabautismo. At ang sabi niya, naghihingalo na siya. Sabi, ako, paano lang siya makakauwi mula Silvercrest? Sabi ko, Ginoo, ang tinitingnan mo ay kung ano ang sinasabi ng doktor. Nakatingin ako sa bagay na sinabi ng Diyos, kita nyo? Ngayon, may pagkakaiba nga sa kung ano ang tinitingnan nyo, kita nyo? Kung titingnan nyo ang sinasabi ng doktor, siguradong mamamatay ka nga. Pero kailangan nyong tumingin sa kung ano ang sinabi ng Diyos. Kanino bang salita ang pipiliin nyo? Ano kaya kung tumingin noon si Abraham sa opinyon ng doktor tungkol sa pagiging 100 taong gulang niya at magkakaanak sa asawa niya na 90 na? Ano na lang ang gagawin niya? Kita nyo? Aba, sasabihin ng doktor, ang lalaking yun ay baliw, pero ibinilang yun sa kanya ng Diyos na katwiran dahil siya'y nanampalataya sa Diyos, kita nyo? Ngayon, at nabuhay ang babae, nakaligtaan niya noon na magpabautismo sa pangalan ni Yesus Kristo dahil sa palagay ko, parang Methodist o Presbyterian siya. Siya'y nagsimulang lumala ang sakit at nagpunta siya at dinulugan si Grace Weber na nakatira lamang doon. Ang anak nga niyang babae, nagbalabal at pumunta rito at nabautismuhan sa pangalan ni Yesus Kristo. Maski may lagnat na may sakit na mga bukol na kumalat na sa buong balikat niya't lahat, may lagnat na 104 ang temperatura. At nabautismuhan dito mismo sa pangalan ni Yesus Kristo. At siya'y nakatira sa tawid lang ng kalsada mula rito. Marahil nakaupo siya rito ngayon. Tumingin-tingin ako sa paligid para makita ko siya. Mga ilang minuto ang nakararaan. Kita nyo? Pagsunod, kita nyo? Hindi nga ito basta pag-iikot lang. Iba ako rito sa ilan sa mga kapatid natin na nagpapatong lang ng mga kamay sa ganito, ganoon at kung ano pa, ng paganoon, at nagsasabi na ipangyayari ito ng kung anong uri ng kagilagilalas na pananampalataya. Hindi ganoon. Kinakailangan na taglay nyo ang tunay na solidot na sa Biblia na Espiritu Santong pananampalataya. Kita nyo? Hindi ganoon. Hindi yun magtatagal. Hindi yun pangmatagalan. Yan ang dahilan kung bakit napapasalamatan ko ang Panginoon sa pagtulong niya sa akin hanggang ngayon. Ang mga pagpapagaling na nangyari ay pawang totoo. Dahil tunay ang pagkakatatag nito sa ganito ang sabi ng Panginoon. Kita nyo? Kaya naman tatayo ito. Ngayon, habang ang munting Sunday School, naghihintay lang ako pansumandali habang nakikipag-usap sa inyo hanggang sa makadako sila sa mga lugar nila sa pwesto nila para makatahimik tayo ngayon. May konting minuto pa tayo.
Mananalangin tayo. Sisimulan nating manalangin. Ngayon, nais ko na ang bawat isa sa inyo ay ihayag ang inyong mga kamalian sa Diyos at mangako sa Diyos na inyong paglilingkuran siya at gagawin ang lahat ng magagawa nyo. At ang pastor at ako'y mananalangin at lalapit para patungan kayo ng mga kamay. At siguradong gagaling kayo kung sasampalataya kayo rito. Papaanong ang mga tao na iyon na nakasaklay at bingi at pipi at bulag noong nakarang linggo ng hapon ay lumapit mismo sa entablado na itinapon nila ang kanilang saklay. Umakyat sa entablado na ang mga matay na buksan, alam nyo, kagaya nun, makasandaan ang bilang nila. Hanggang sa ako'y nanghina na halos buhatin na nila ako mula sa lugar na yon. Dahil sa pagkakatayo ng matagal at ang mga tao'y dumadaan sa pila, kita nyo? Yung pila ay aabot mula rito sa Jeffersonville High School, halos ang pila na mga dumaan sa pila. At hindi ko alam kung meron mang isa sa kanila na dumaan doon, kundi gumaling lahat. Kita nyo? Dahil sila'y lumapit sa basihan ng tunay na totoong Kristiyanong pananampalataya at sumampalataya. Sila marapat lang na mangyari. Ngayon, iyukon nyo ang inyong mga ulo, ang bawat isa. Tulungan nyo ako na ipanalangin sila. Panginoong Yesus, dinadala namin sa iyo sa umagang ito ang mga tagapakinig na nakatayo rito, na naghihintay na mga may sakit, nagdadalamhati, nagdudusa ng mga anak. Wala na silang kapag-asa, marami sa kanila, Panginoon, sa paggagamot ng mga doktor, lalo na ang lalaking ito na nakaratay rito sa banig na ito. Sa pamamagitan lamang ng biyaya mo, o siya yayaon na sa mundo ng ilang araw na lang. At di may kakaila, may ilan marahil na nakatayo rito sa may altar, na may nakaamba na sa kanila ng mga atake sa puso, at mga karamdaman, at mga pagdadalamhati na hapak sa kanila. May isang bagay lang, Ama, na makaliligtas sa kanila. Yun ay ang dumako sa ibayo ng 5 pandama rito ng katawang ito, kung saan masinsinan ng sinubukan ng mga doktor, di may kakaila, para isalba ang kanilang buhay, mga sakit, kanser, TB, sakit sa puso. At ang lahat ng remedyo at mga tubo at mga materyales at medisina na panlaban sa mikrobyo, ang kaaway nga'y nakakapuslit pa rin para kunin ang kanilang buhay. At aking ipinapahayag, Panginoon, ako'y sumasampalataya sa iyong opinyon ukol sa kanila. At narinig ko ang lalaki na nagsalita sa iba't ibang wika sa umagang ito, at ibinigay ang interpretasyon nun kung ano ang mangyayari ngayong araw. Ang ilan sa kanila'y tatanggapin ito, Panginoon. Tunay nga, ganon mismo, sinasampalatayanan ko ito. At ngayon, gaya ng nasusulat sa Biblia, ang David na yon, ang munting binatilyong pastol, ay nagbabantay ng mga tupa ng kanyang tatay doon sa likod ng ilang. At isang araw, may isang leon na dumating at sinakmal ang isa sa mga tupa ng kanyang tatay at tinangay ito. At ang munting binatilyong pastol na yon, kalaki pang pananampalataya. Ano ba ang dala na ginamit niya para kalabanin ng leon na ito? Hindi isang modernong mahabang baril o anumang baril, kundi may munting tirador siya. At pinuntahan niya ang leon. Pinatay niya ang leon na yon. At nabawi niya ang tupa. Isang oso ang dumating at tumangay ng isa. Tinuntun niya ang oso na yon na kung tutuusin, ay kaya siyang daganan nun sa lupa. Pero hindi niya inisip ang laki ng oso, o ang lakas ng leon, o ang tuli niya, o ang inabilidad niya sa paggamit ng tirador. Ano pat, nung tumayo siya sa harap ni Saul na hari, ang sabi niya, ang iyo pong lingkod ay nagpapastol noon ng mga tupa ng kanyang ama, at may leon na nakapasok at kumuha ng isa at tumalilis. At sinundan ko siya at binawi ang tupa pabalik. Sabi niya, ang siya ring Diyos na nagligtas sa akin mula sa kamay o mula sa kalmot ng oso na yon, o sa mga pangil ng leon na yon, ay kaya rin gapiin ng dituling Pilisteo na ito at ibigay siya sa aking kamay. Alam na natin ang kwento na kanyang napaslang mismo. Kanyang napatay ang lalaking yon na maraming beses na mas malaki kesa sa kanya at isang mandirigma. Ganon na lamang ang gulat ni Saul, ang dakilang hari na yon, na dakilat makapangyarihang lalaki, kung paanong ang maliit na binatilyo'y nagkamit ng ganong pananampalataya sa isang tirador, o hindi pala, hindi sa isang tirador, kundi sa Diyos. Ngayon, Panginoon, sa pagkakatayo nila sa palibot ng altar na ito, na nakaratay sa banig na ito, ang tupa ng Diyos, mumunting mga tupa, gaya kung ano siya noon. Sila'y nasakmal ng isang leon na tinawag na kanser, isang oso na tinawag na TB, iba pang mga sakit na nasakmal sila, at tinangay sila, at pinagutay-gutay sila. Panginoon, aking tutugisin ang mga ito, dala ang isang munting tirador na ang tawag ay panalangin ng pananampalataya.
Hindi man ito ganoon kaing grande, pero nalalaman ko kung ano na ang mga nagawa nito. At alam ko na ito pa rin ang siyang Diyos. Aking tutuntunin sila sa umagang ito para bawin sila, Panginoon, madala sa isang malilim na luntiang pastulan ng mabuting kalusugan, sa tabi ng tahimik na mga tubig ng kapayapaan at malayo sa kanilang kaguluhan para sumampalataya sa iyo. At akin silang tinutuntun, suot ang baluti na iyong ibinigay para makipagbaka. Ang panalangin na may pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon sila ng Diyos. Kung meron silang anumang kasalanan, ito'y ipapatawad sa kanila. At Ama, kami humahayo na ngayon para kaharapin ng kaaway, para kaharapin ng leon, para kaharapin ng ang diablo sa bawat anyo na kanyang kinilalagyan na tinawag na cancer, TB, Hodgkin's disease, sakit sa puso, ano pang sakit, humahayo kami para hanapin siya at dadalhin pabalik ang tupa na ito pabalik sa bahay ng Diyos uli. Sa pangalan ni Jesus Kristo, kami humahayo para gamitin ang tirador na iyong ibinigay sa amin. Ikaw po naway sumaamin, Ama, habang may pagpipitagan kaming dumudulog sa iyo ngayon. Sa pangalan ni Jesus, nais kong panatilihin niyo na nakayuko ang inyong mga ulo. At lalapit po kami para magpahid ng langis at magpatong ng mga kamay sa mga may sakit. At ang panalangin na may pananampalataya ay magliligtas sa mga may sakit. Bawat Kristiyano rito, ilagak niyo ang inyong pananampalataya sa pilang ito para sa pananalangin.
Habang nakayuko ang ating mga ulo ngayon, itaas natin ngayon ang ating mga kamay. Makalangit naming Ama, sila na mga kayang tumayo ay nagtaas ng kanilang mga kamay na pagpapakita na kanilang tinanggap ito. Ang kapatid na lalaking ito na nakaratay sa banig ay tumayo para ipakita na kanyang tinanggap ang kanyang kagalingan. Nananampalataya kami, Panginoon. Sila'y payapang naglalakad na ngayon pabalik sa malilim na luntiang mga pastulan sa tabi ng mga tubig ng kapahingahan para umigi ang lagay uli. Sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus, kami nagpapasalamat sa iyo para rito. Amen. Sige po, kapatid na Neville. Ako'y maupo rito at makikinig sa iyong pangangaral ngayon.